Morning. Okay, tayo po'y magsisimula na. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Sa pagkakataon, Panginoon, muli kami ay harap sa inyong pananambahan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Bigyan niyo kami ng pusong merong kagalakan, Lord, sa mga oras na ito. Kaya maraming salamat, Lord, sa biyaya na pinagkaloob niyo, Panginoon, sa pagising pa lamang namin, Panginoon. Kayo ang siyang aming dinadakila, Panginoon, at pinasalamatan, Panginoon, sa panibagong araw na aming haharapin, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, tinataas din namin sa inyo patuloy ang aming mga pastor, Panginoon. Pastor Arnel, Pastor Jimmy, Pastor Jesse, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan, Lord, na patuloy niyo binibigay sa kanila. At wisdom at direction, Lord, sa kanilang pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ang kanilang buhay tinalaga nila sa inyo upang makapaglingkod sa inyo, Panginoon. At may parating, Lord, ang inyong mga salita sa mga tao, Lord, na umaten sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po sila patuloy, Panginoon, ng kalakasan pisikal at patuloy na bigyan ng kaalaman, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. We ask for your anointing, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon, na may bahagi inyong salita, Panginoon, para sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord. At dalangin din namin, Lord, ang provision ninyo sa kanilang pamilya, Panginoon, at pag-iingat, Lord, lalo na, Lord, sa panahon ng Christmas season, Panginoon. We ask for your provision, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. At alisin, Lord, ang mga alalahanin, Panginoon. At bigyan niyo po sila patuloy ng kagalakan, Lord, sa panahon na kanilang ginagawa, Lord, sa bawat tahanan nila, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At ganoon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang iglesyang ito, Panginoon, sa bawat miyembro, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang aming mapapurihan. Pasalamatan, Lord, sa lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon. Kaya sa panahon nito, Lord, na aming pagpaplano, Panginoon, para sa Christmas 3:16, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay kami nagagalak, Panginoon, upang magbahagi ng pagpapala, Lord, para sa mga ibang tao na nais niyong bigyan namin, Panginoon, ng Christmas gift, Panginoon. Maging ito man ay maliit o malaki, Panginoon, ay kalakip nito, Lord, ng inyong pag-ibig, ang inyong salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa bawat individual, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom, ng boldness, Panginoon. Paano namin may bahagi, Lord, ang inyong salita, Panginoon, para sa mga taong ito, Panginoon, na aming itatalaga sa inyo, Panginoon. Salamat din sa provision ninyo, Panginoon, na alam po namin, Lord, na kalakip nito, Panginoon, na sa aming pagbibigay, Panginoon, ay magkaroon kami ng kasiyahan, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang kikilos, patuloy nang bibigay sa amin ng spirit of unity, Panginoon. At kayo ang siyang aming mapaglingkuran sa panahon na ito, Panginoon. Lalo na, Lord, sa panahon ng Christmas season, Panginoon. Marami, Panginoon, ang naiisip lang nila, Panginoon, yung kanilang kasiyahan, pansarili, Panginoon. Because, Lord, nailalayo na nila ang kanilang sarili na kayo ang siyang dapat naming papurihan, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa pakikiisa ng iglesyang ito na kami ay hahayo, Panginoon, sa panahon ng Christmas season, Lord,
ay may bahagi ang inyong salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At dalangin din namin, Lord, na kayo ang siyang magbibigay ng direction sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord, lalo na sa hinaharap naming panibagong taon ng 2015, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po ng wisdom si Pastor Jesse, Panginoon, kung ano po yung ninanais niyo at magagawa namin, Panginoon, para sa syudad na to, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na mas sigit pa namin magawa yung ninanais yung ipagawa, Panginoon. At nais namin, Lord, na pasalamatan kayo sa lahat ng mga na-accomplish namin, Panginoon, this year, Panginoon. At alam po namin na mas marami pa po kami magagawa, Panginoon. Kung kami ay patuloy na magtitiwala at maniniwala, Panginoon, na kayo ang siyang kikilos para sa aming syudad, Panginoon. Gamitin niyo, Lord, ng bawat iglesia, Lord, para sa syudad ng Olongapo, na kayo ang siyang maitaas, Panginoon. At may bahagi ang inyong salita sa bawat sulok ng mga barangay, Panginoon, para sa syudad na to, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na gamitin niyo po yung bawat iglesia, bawat pastor, bawat miyembro, Panginoon, para sa syudad ng Olongapo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kami ay nagkakaisa sa mayroong isang layunin, Panginoon, na kayo ang siyang maibahagi, Panginoon, at hindi ang mga personal na pangangailangan ng bawat iglesia, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bawat pastor na ginagamit niyo, Panginoon, para sa aming syudad, Panginoon. At kung ano man, Lord, yung ninanais nyo na mangyari para sa aming syudad, ito po ay nasa inyong mga pagpaplano, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo ang siyang dakilang ang arkitekto, Panginoon, ng aming syudad, Panginoon. Kung ano yung nararapat namin gawin, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng gagawin nyo at patuloy na gagawin, Panginoon, para sa aming syudad, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na patuloy namin kayong mapapurihan, pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kaya marapat po kayong pasalamatan, papurihan, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sitayo po tayo lahat. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang ito. And this morning, pinapanalangin po namin ang aming bansa sa pangalan po ni Jesus. Lord, dinadalangin po namin ang mga kababayan namin na nasalanta ng nakaraang bagyo. And we pray, Father, for your intervention sa kanilang buhay. Panginoon, we pray for their salvation. We pray for your provision sa kanilang buhay, Panginoon, yung mga nawalan ng tahanan, yung mga nawalan ng mga gamit, Panginoon. Kayo po ang magkaloob sa kanila. Lord, we pray that you would send people across their paths, makakatulong, Panginoon, sa kanila. And we thank you for what is happening, Panginoon, for souls being saved, O God. Salamat po, Jesus. Ang bansang ito, Panginoon, patuloy kaming nananalangin na, Lord, pagpalain mo ang aming bansa. Bless this nation with your Spirit, O God. Pour out your Spirit. Inihiling namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming bansa. Inihiling po namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa aming presidente, sa lahat po ng mga namumuno sa amin. We pray for Olongapo, Lord, for your peace in this city, your protection upon this city, Panginoon. We pray for righteousness and justice to prevail in this city. Sa pangalan po ni Jesus, we pray, Father, for open doors, Panginoon, for the preaching of your word sa aming siyudad. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang aming mayor, the vice mayor, at mga konsehal, Panginoon, maging ang mga barangay captain sa aming siyudad. Pour out your Spirit sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we give you praise, O God. We give you worship. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, please join hands. Maghawak-hawak po tayo. And just start praying for one another. Pagpanalangin niyo po ang bawat isa. Allow the Spirit of God to move in this place this morning.
Yes, Father God, we thank you for this morning. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lakas. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord, for the spirit of joy and gladness in this house, Lord. For you rule and you reign in this house. For wherever 2 or 3, Lord, nagtipon sa pangalan mo, ikaw po ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Lord, we bless your name this morning. You are great, Father. You are good. And you deserve all our praises, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Sabi nga po ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Dahil sa house of the Lord, nakakalimutan natin lahat. Amen. Kaya walang alinlangan, walang pangangamba, sapagkat nasa piling tayo ng Diyos. Amen? At pag nasa piling tayo ng Diyos, syempre masaya tayong lahat. Amen. Thank you, Lord. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala sa mundong ginagalawa. Ang buhay mo ngayon may katiyakan at
kapiling ng ating Panginoon. Kay ganda kapag siya ay ating kapiling. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa ginawa mo dun sa krus, sa Kalbaryo. Kundi dahil sa iyo, Panginoon, wala po kami dito ngayon. Dahil sa grasya mo, Panginoon, kaya kami nakatayo dito ngayon. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon. You made us worthy on that cross. You stood, Lord God, on that cross. Thank you, Father. Mga kapatid, just before we worship God again, minsan po, pasalamatan po natin siya. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko, bilang pasasalamat. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos. Yes, Lord. Maraming salamat po sa ginawa mo para sa amin. Thank you, Jesus, for that cross. We surrender to you, Lord. Oh, Lord Jesus, we worship you. Salamat po, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus, sa krus ng Kalbaryo, Jesus. Salamat, salamat sa dugo mo, Jesus. Nilinis mo ako, iniligtas mo ako, Jesus. Salamat sa iyo, Jesus. Wala kang katulad, Jesus. Pinupuri ka. Wala kang katulad. You're worthy, oh Lord. You're worthy. Hallelujah, hallelujah. You stood before creation, eternity in your hand, and you spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure. You carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what could I say? What could I do? But offer this heart of mine completely to you. Yes, Lord. I walk upon salvation. The Spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to stand. So what could I say? What could I say? What could I
Diyos, sa dakilang biyaya mo. Napakabuti mo, O Diyos. Mahal ka namin, Jesus. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Minsan pa, Panginoon, sa iyo po lahat, ang dakilang pasasalamat at papuri. Salamat, Jesus. Amen. Good morning. Announcements for this morning. As always, yung ating mga gadgets, please place on silent mode. Our services are on YouTube. Just go to YouTube, tapos hanapin niyo po Church of the Risen Christ. And pwede kayo mag-subscribe. It is free. Tapos mapanood niyo po yung mga services natin. Our Sunday services are in the morning, 8 to 9:30, and Tagalog service. Tapos mamayang gabi po may English service, English-Tagalog, from 6 p.m. to 8 in the evening. This coming Wednesday, 7 p.m. to 8:30 in the evening, meron tayong Bible study. And we will still be talking about prayer, so join us on Wednesday. Tapos, the children's final practice, ngayon po may practice yung mga children during their service. Pero merong last practice will be on December 20, and po ay Sabado, alas 10 ng umaga here at the church. So remember, children, final practice, December 20, Saturday at 10 in the morning. Then next Sunday na po yung ating Christmas service, that is December 21st, both in the morning and in the evening, alas 8 ng umaga in the morning, and in the evening at 6 p.m. And we will be having our guest, Ms. Sharon Hernandez. Also, the CRC choir will be performing, among others. And so, sa Sunday, bring your friends, bring your family, and as I always say, bring your enemies sa Sunday. Amen po. And yung practice po ng choir is this Tuesday and Thursday at 6:30 in the evening. One last announcement, just for your information. This happened many years ago kasi. May basketball team na naglaro ng basketball, mga Christian sila, in the name of Church of the Risen Christ. Tapos nabalitaan namin, pinuntahan namin, they were not from this church, but they were playing in our name. There's nothing wrong with playing basketball, pero once you use a church name, dapat may approval of the church. Where am I going with this? In case somebody knocks on your door during Christmas season, caroling in the name of this church, we have never, and to my knowledge, will never carol for cash. Hindi po natin yung ginagawa. So in case somebody knocks on the door, pinapunta po kami ni Pastor Jesse, hindi po kami yun. Hindi din, we will not approve of such. You will hear it here in case we have an announcement, we're raising funds for something. You'll hear it here first before people go to your doors. Amen po. Just a warning. It never happened yet, pero we don't want it to happen and then all of a sudden, sila Pastor Jesse, nagutos ng choir, pumunta rito, kumanta, humingi ng pera. We never do that. We have never caroled for cash and won't. Amen. God is our provider. Amen. Amen. Everybody welcome Pastor Arnel. Wow, thank you, Pastor Jimmy. Actually, yung desire ko na if ever na mangangaroling tayo pero tayo yung magbibigay. Di ba? Kasi ang Christmas is about giving, hindi Christmas is about receiving lagi. So kung sakaling mangangaroling tayo, ibahin natin yung agenda. Tayo yung magbibigay, di ba? So kakaiba yun. By the way, last Sunday nakalimutan ipag-pray yung mga birthday celebrant. Okay?
So, ngayong umaga gagawin natin yan. So, kung birthday mo ngayong Pasko, ngayong December, kung birthday mo ngayong December, please come forward at ipag-pray po namin kayo. So, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, okay? So, mga magbe-birthday ng December, please come. Brother Kalida, yan, unang-una na. Bobby, wow. Ayan, Sister Joy, ayan, wow. So, napakasaya ng ating Kapaskuhan dahil marami magbe-birthday. Ayun pa, okay. Ayan, so ito po yung ginagawa natin every, of course, first araw ng linggo or tuwing pumapasok yung unang linggo ng buwan. Pinagpipray yung mga nagbe-birthday. So, huwag niyo pong kakalimutan yan. And ito po yung paraan natin na itaas sila sa Panginoon pagpalain. So church, samahan niyo ako and stretch your hands sa kanila, tanda ng pagkakaisa, at atin po silang ilapit sa Panginoon. Lord, again, maraming salamat po sa umagang ito. Isa pong karangalan na dumulog sa iyo, lumapit sa iyo on behalf ng aming mga kapatid na narito sa harapan na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito, Panginoon. Lord, tinataas po namin sila sa iyo. Unang-una, nagpapasalamat po kami na kasama po namin sila, kapamilya po namin sila. At bilang kapamilya, nakikiisa po kami sa kanilang pagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Lord, nalalaman mo po yung kanilang desire sa kanilang mga puso. Ayon sa iyong kalooban, Lord, igawad mo po ito sa kanila, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoong Diyos. Lord, ano pa man ang mga ninanais nilang mangyari sa buhay, nawa matagpuan nila ito sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagpapalang unang-una espiritual, na patuloy silang lumago sa kanilang buhay espiritual, Panginoon, sapagkat yun po ang pangunahin na gusto mong mangyari sa aming buhay, sa kanilang buhay. Pagpalain mo rin po silang physical, yung kanilang pangangatawan, Panginoon. Lord, ang aming katawan ay kayamanan na aming pong ginagamit, ipinamumuhay dito sa mundong ito, Panginoon. Dalangin po namin na sila po ay bigyan mo ng magandang pangangatawan, kalusugan. Hipuin mo po ang kanilang pangangatawan na ito po ay may alay nila sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po sila sa bawat bahagi ng kanilang buhay, Panginoong Diyos. At minsan pa, nakikigalak po kami sila sa kanila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila sa araw na ito, sa buwan na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And stay lang po ka dyan. Meron pong bibigay si Pastor Jesse sa inyo. Happy birthdays po sa inyong lahat. Ayan. Wow. Okay, so, ayan. Oo. So, ito po yung regalo natin na malaki. Pag binuksan niyo yan, may makikita po kayo dyan. Joke lang po. Okay, sa umagang ito, meron po tayong nakasama, isang kapatiran from Morong, Bataan. So, dinalaw niya po tayo. At nais kong tawagin si Armando Enriquez. Nais po namin kayong i-acknowledge. And please come forward and ipag-pray din po namin kayo. Salamat po. And you are from JIL po. Okay. God bless po. At isa pong karangalan. Yan po ay babasahin patungkol sa aming church. So, pwede niyo pong basahin at makilala niyo po kami. Okay? Again, ipag-pray po natin ang ating kapatid. Stretch your hands. Lord, maraming salamat po kay Brother Armando, Panginoon, na nakasama namin sa pananambahang ito, sa umagang ito, Lord. And Lord, we pray na patuloy po siyang gabayan, pagpalain ang kanyang pamilya, ang kanyang kabuhayan o trabaho, Panginoong Diyos. Ikaw po ang nakakabatid kung ano yung mga pangyayari, Panginoon. Lord, dalangin po namin higit sa lahat na patuloy siyang lumakad sa iyong kalooban, Panginoon. Ano man po ang pangangailangan, naniniwala po kami na ito po ay pagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Again, Lord God, salamat po at nakasama po namin siya sa pagsamba sa iyo sa umagang ito. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, brother, again. Okay, ayan. So, katulad ng sinabi ni Pastor Jimmy, meron pong children service ngayong umaga. At sila nga po ay magpa-practice para sa ating presentation next Sunday. So, mga bata, ages 4 hanggang 12, tumayo na sila at sila ay umakyat na din sa 3rd floor. Ayan, okay. Thank you, Lord.
Okay, so yan, ang ating mga anak. So again, kung meron kayong anak, pamangkin, pinsan, o meron kayong inaarugang bata sa bahay, huwag niyo po silang iiwan sa bahay. Isama po natin sila sa church. Amen? So para po sila ay lumaki sa salita ng Diyos at sa darating na panahon, sila na yung mangunguna sa atin. Amen? Amen. Isa pong karangalan ulit na makita kayo. At salamat po sa ibinigay niyong bakasyon sa amin. So nagpapasalamat ako kay Pastor Jesse, kay Pastor Jimmy, and of course the staff na... Ayun. Okay, so at least kami po ay nakapagpahinga, nakapagbakasyon kahit maikling oras lamang. Napakalaking bagay po sa amin yun ni Beth. And para sa inyong kaalaman, nung last Sunday po, last week, nandun po kami sa island of Boracay. So, alam nyo, bago pa man kami umalis dito, alam ko na makakabalik kami dito. Dahil nga nung week na yon ay merong bagyo na paparating, no? And alam nyo, God is good. Dahil pagdating namin doon, ang ganda ng panahon. We were able to enjoy, of course, the beach, the nature, and lahat ng bagay doon. Yung pagkain. And syempre, we enjoy one another. Yun po ang ano doon. And then, nung Friday na, the third day, ayan na. So, napalitan na namin yung bagyong Ruby. Papasok na sa Visayas. Isa lamang yun nasa isip ko. Sabi ko, aalis na kami dito dapat sa Visayas, sa Boracay. Ayaw kung may stranded kami doon sa island o kaya sa Aklan. Alam nyo, ang Diyos ay mabuti. At sabi ko sa isip ko, Lord, alam ko, kung meron pa akong assignment sa Olonga po sa church, ibabalik mo kami doon. So, tao lang tayo. Siyempre, minsan may pangamba na, Lord, baka ano mangyari sa amin dito. Alam nyo, nung Friday, napaaga yung pagsakay namin sa bangka. God meant it na mapaaga yung sakay namin sa bangka. At dahil napaaga rin yung dating namin sa Kalibo Airport. Yung departure namin is about 4:45 in the afternoon. Pero dumating kami dun sa Kalibo Airport ng 2 p.m. So nag-check-in na kami. And tinanong ko yung personnel ng airlines. Sabi niya, Sir, mamaya pa kayo pero would you like na sumakay na sa isang airlines na flight na 12:30? Tama ba yan? 12:30? Yeah, 12:30. Dumating kami sa sa Aklan Airport ng 11:30 ganon. So merong flight na 12:30 p.m. So anong sasagot ko? Syempre kaagad-agad. Dahil gusto kong makaalis na kami doon sa Aklan dahil papasok na yung bagyo. So sabi namin, yes, sasakay na kami. And alam nyo, merong 3 upuan doon sa paalis na eroplano na bakante. And I believe para sa amin yon. So nakasakay kami. So nakaalis kami ng Aklan na maayos pa yung panahon. At nakarating kami sa Manila at nakarating kami sa bahay ng maluwalhati. At ngayon kami ay narito. Ako ay narito ngayon at na-miss ko talaga kayo. Imagine, isang Sunday lang ako hindi naka-attend. Parang kakaiba. Na-miss ko kayo. And kaya excited ako. Napakasarap na may panahon tayong kahit paano magbakasyon, to take time for a while na umalis sa ministry, na hindi ko inisip yung mga line up na song, hindi ko inisip kung ano yung share. So, hindi ako nag-gitara for a week. Imagine, kasi itong kamay na to, a week talagang nagpa-practice, nagigitara yan. But thank God for the short vacation and yung rest na binigay niya sa amin. Amen? And kahapon ay nag-celebrate kami ng 25th anniversary ng aming pagsasama ni Beth. Alam nyo, wala kaming masyadong pera, wala kaming tinanggap na regalo sa isa't isa, pero napakasaya namin, okay? We started the day na pumunta sa lighthouse. Nag-pray kami doon. We thank God for everything. And after that, dinala ko siya sa isang lugar para mag-breakfast. And habang kumakain kami, syempre, iniisip ko, magkano kaya to? And guess what? Nung tinawag ko na yung waiter, sabi ko, yung namin. And lumapit sa akin, Sir, bayad na po yan. Wow, may nagbayad na ng aming breakfast. So, nakakatuwa dahil doon pa lamang bless na kami ni Lord. And then in the afternoon, tama-tama may nag-imbita sa amin to witness a gift giving, si Doc Gerald, yung kanyang asawa and a friend, Sister Sonia. Nagkaroon dito ng gift giving na John 3:16, yung sinasabi ni Pastor Jesse. And na-witness namin yung
yung mga batang ito, tawag sa kanila is buhat boys. Sila yung mga kargador doon sa palengke, lumang palengke na ni Grace and Gerald kapag namamalengke sila. And so, dinala nila dito para i-bless at pakainin, gano'n. And so, inimbitahan din kami. So, na-witness namin yun. Nakakatuwa that itong mga kabataan ito, na marinig nila yung mensahe ng kaligtasan at tumanggap po sila. 15 po sila. Palakpakan natin ang Panginoon. And then after that, syempre, merong pagkain. So, napasama kami sa kainan at grabe. So, sabi namin ni Beth, nalibre na naman tayo sa masarap na pagkain. Wow. So, and then after that, okay, so kinikwento ko lang yung takbo ng namin. Nagpunta naman kami sa Ayala. And then of course, sa Harbor Point, wala namang bayad yung maglakad-lakad ka, di ba? Tingin-tingin ng mga busog na eh. So, maglakad-lakad ka, so enjoy one another. And then, si Beth, nagtuturo-turo. Turo. Bigla may nagsabi ng isang member din ng atin, sabi niya, sige, ituro mo lang na ituro. Okay, bahala si pastor dyan. Sabi ko, sige, ituro mo lang ng turo. Wala namang bayad yung ituturo eh. Ang problema na yung bibilhin. Okay, so we enjoy each other, yung time po namin, and then we end up dun sa may River Walk. And for your information, sa River Walk, may mga pre-concert doon. Wow, so napunta kami doon, umupo kami, and nanood kami ng mga kabataang nagbabayolin, nagigitara, and we just enjoy the time. And then after that, mag-8 o'clock na, palabas na kami, dahil busog pa rin, so magmimerienda na lang. And then paglabas namin, biglang nagkaroon ng mga tunog, boom, boom, boom. Yung pala may fireworks, okay? Wow. And alam nyo, sabi ko, sweetheart, kita mo naman ha. Happy anniversary! Woo! Boom, boom, boom. Okay? So saan pa kayo? Wala akong ginastos, pero ang saya-saya namin. Salamat sa Harbor Point, sa pre-concert, sa meron pang fireworks. Kaya kayo, ta-timing kayo, mga asawa. Okay? It's not about materials palagi. It's about timing. So, by the way, every Saturday may pre-concert. So, dali nyo yung inyong mga mahal sa buhay dyan, libre, okay? At mamaya, bigla na lang may pa-powers, okay? Again, thank you very much. It's good to see you again. At salamat po. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Let's pray. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, Father, we thank you sa araw na ito na meron kaming kalayaan na lumapit sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon, at pasalamatan ka sa maraming bagay na pinagkaloob mo sa amin, maliit man o malaki. Lord, patawarin mo kami kung saan-saan pa kami naghahanap ng mga bagay kung minsan nakakalimutan namin na pinagpala mo na kami ng napakaraming bagay sa buhay namin. Lord, salamat sa buhay, sa kaligtasan. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. And Lord, salamat sa church na ito, Panginoon, na aming napupuntahan, nadadaluhan. At dito, kami ay isang malaking pamilya. Dito, Panginoon, ang kasiyahan ng isa ay kasiyahan ng lahat. Ang kalungkutan, ang kabiguan ng isa ay nararamdaman din, Panginoon. Lord, salamat po na hindi po kami nag-iisa. Sa halip, may kaagapay po kami, unang-una ikaw, O Diyos. At ganoon din, ang bawat isa sa amin, ang leaders po ng aming iglesia. Lord, tulungan mo kami na patuloy na pagyamanin ang buhay nito, Panginoon. And also to remember those na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. And this morning, we ask for your anointing, your Spirit to speak to us, Lord God. Mangusap ka sa amin. Ang kahalagahan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kahalagahan ng iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Lord, again, we thank you, we bless you. And in this we pray, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung title ng message ko is, Kasiyahan doon, kasiyahan dito, or party doon, or party dito. And sa panahon na ito, marami po tayong pupuntahang mga parties,
At marami na tayong napuntahan. Kahapon po nagkaroon ng youth party, di ba? So, sa mga anak nyo, may mga school party sila, Christmas party. Sa trabaho nyo, may mga parties din kayong pupuntahan. So, kabi-kabila yung ating pupuntahan mga kasiyahan. And ingat lang sa pagkain dahil baka tumaas ang ating presyon dahil gustong-gusto natin ng mga lechon, mga kung ano-ano pang mga bagay. So kasiyahan doon, kasiyahan dito mga nangyayari. And naniniwala ako na wala namang problema dyan. Pero dapat pag-isip-isipan din natin, ano nga ba itong mga kasiyahan na ito? And maganda na pagbulay-bulayan po natin. Alam nyo, sa Biblia, merong tinutukoy ang Panginoong Jesus patungkol sa kasiyahan na magaganap o nangyayari. And tignan po natin itong pangyayaring ito, isang talinhaga. In Luke chapter 15 verses 1 to 10, basahin po natin itong dalawang talinhaga nito. At mapapansin natin merong kasiyahan na mangyayari o nangyayari. Okay? So, tignan natin. Luke chapter 15 verse 1 to 10, sabi dito, ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ang mga pariseo, mga guro ng kautusan ay nagbubulong-bulungan. Sinasabi nila, tinatanggap nito ang mga makasalanan at kumakain kasama nila. So nagtataka sila kay Jesus kung bakit itong si Jesus ay sumasama dito sa mga makasalanang ito. At tinatanggap niya kasama niyang sa kanyang feeling. In verse 3, sabi ni Jesus, ang talinghang ito ay sa kanila. Verse 4, sino sa inyo ang may isang daang tupa at nawala ang isa? Hindi niya ba iiwan ang 99 sa ilang upa at hanapin ang nawawalang tupa hanggang makita ito? At kapag nakita niya, papasanan niya ito sa kanyang balikat at nagagalak. Pagdating sa bahay, tatawagin niyang sama-sama ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay. Sasabihin niya sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang nawala kong tupa. And verse 7, sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi. Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa 99 ng mga matuwid na hindi kailangan magsisi. And verse 8, patuloy natin. Sino ang babae ang may 10 pirasong pilak at nawala niya ang isa? Hindi ba siya magsisindi ng ilawan at magwawalis sa bahay at maingat siyang maghahanap hanggang makita niya ito? Kapag nakita niya ito, tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sasabihin niya, makigala kayo sa akin dahil nakita ko na ang aking pilak na nawala. And verse 10, again, sinabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan magkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So, ang punto dito na nais kong ilabas ay yung sinabi ni Jesus patungkol sa kagalakan, rejoicing. Sabi dun sa wikang Ingles, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels over one sinner who repents. Another translation, in the same way there is joy in the presence of God's angel when one sinner repents. So mapapansin natin sa verse 7 na magkakaroon o mayroong kagalakan nangyayari saan? Sa kalangitan. Sa presensya ng Diyos. And dito sa lupa, marami tayong mga kasiyahang pupuntahan. Pero alam nyo ba, sa langit, sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, sa presensya ng Diyos, kasama ang mga anghel, ay nagkakaroon o magkakaroon ng kagalakan, kasiyahan. And nais kong isipin na magkakaroon ng piyesta, magkakaroon ng celebration, magkakaroon ng victory party, Thanksgiving party. Di ba marami tayong mga parties na pinupuntahan at maraming iba't ibang uring celebration. Nandiyan na yung may nanalo, nandiyan na yung may kinasal, nandiyan na yung may birthdays, nandiyan na yung may anibersaryo, kung ano-ano. Di ba? At tayo ay nagdiriwang, nagsasaya. At
marami tayong ginagawa pag nagsasaya, nandiyan na yung tugtugan, sayawan, at everything, at hindi siyempre mawawala yung kainan. Pero sabi sa mga talatang ito, ay merong kasiyahang mangyayari o nangyayari sa presensya ng Panginoong Diyos. Nais kong tanungin tayo, ikaw at ako, sa mga katanong ito, paano kaya magdiwang ang mga anghel sa kalangitan? Naisip ba natin yon? Ano kaya ang pakiramdam kapag nagkakasiyahan sa presensya ng Panginoong Diyos? Ano ang kanilang ginagawa? Meron kayang kainan, di ba? Tayo mahilig sa kainan, di ba? Eat all you can pa nga eh. Pero ano kaya doon sa kalangitan? Kapag pag nag-party sila, paano kaya? Di ba? Isipin natin. Of course, tayo dito pag nag-parties, madalas may tugtugan, may awitan, may pagkain syempre. And minsan all night long yung iba. At kung ano-ano pang ginagawa natin. Minsan may palakpakan, may hiyawan, lalo na pag victory party, di ba? Ganon. And everyone ay nag-join. At ikaw at ako, nakadalo na tayo ng mga okasyong ito, pagdiriwang. Katulad ng sinabi ko, birthdays, weddings, fiesta, concert. At sa palagay ko, walang maihalin tulad sa pagdiriwang ng kalangitan. Di ba? Sa palagay ko, I believe na ang pagsasaya ng kalangitan ay higit sa kasiyahan na ginagawa natin dito sa lupa. Kung tayo nag-enjoy na umattend ng mga parties at uwi tayo busog, masaya, marami tayong mga kwento. Sabihin natin, wow, nag-enjoy ako sa araw na ito. Pero sa kalangitan, merong kasiyahan, merong celebration, merong parties na nangyari. At palagay ko, kakaiba yon. Unang-una, dahil kakaiba, dahil sa kalangitan nangyayari, syempre. At kakaiba dahil ang mga anghel ang nagdiriwang. Minsan sa parties na pinupuntahan natin, iba-iba yung ating masasaksihan. Minsan may mga hindi natin nagugustuhan. Pero sa kalangitan, ang kasiyahan nila ay naniniwala ako na kakaibang-kakaiba sa atin. Walang maihalin tulad sa kasiyahang yon. At alam nyo, isang araw ay mararanasan natin ito. Naniniwala ba kayo doon? Na isang araw mararanasan natin yung pagdiriwang sa kalangitan kapag tayo ay naroon na sa kanyang kaharian. Kasi ang kasiyahang iyon, sabi doon na ang mga anghel ay nagdiriwang. Paano kaya magdiwang ang mga anghel? Nagliliparan kaya sila? Tumutugtog kaya sila? Nagsasayawan kaya sila? Maaaring hindi pa natin ma-picture, maiisip. Pero one thing I know na kakaiba to. Bagay na hindi pa natin nararanasan. Pero sila ay nagdiriwang. Sila ay nagdiriwang. And nais kong masaksihan yon, nais kong maramdaman yon. At pangako ng Diyos sa atin, di ba, na lahat ng tumanggap kay Jesus, sa isang araw, makakapiling natin ang ating Diyos na manglilikha. At naniniwala ako na masasaksihan natin kung paano magdiwang ang kalangitan. Kaya nga, ang hamon sa atin, panghawakan natin yung ating kaligtasan, na hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Kung nais mong masaksihan itong kasiyahang ito, kung gusto mong umattend ng kasiyahang ito, maging tapat tayo sa Panginoon, maging tapat tayo sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat isang araw, kung mananatili tayo, itong kasiyahan na to ay mararanasan natin. Ako, nais kong maranasan ito. Nais kong masaksihan kung paano magdiwang ang kalangitan. Di ba? Kayo ba gusto nyong maranasan ang kasiyahan na mangyayari o nangyayari sa kalangitan? Then ang challenge sa atin is magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. So, I wonder kung paano sila mag-celebrate talaga. Another thing, isa pang katanungan na maganda na mapagbulay-bulayan natin ay ano ang dahilan ng kasiyahan sa kalangitan? Ano ang naging sanhi ng pagdiriwang ng mga anghel sa harapan ng Diyos? Ano ang nagpapasaya sa puso ng Diyos at ng mga anghel? Di ba?
there must be a reason why heavens rejoices. Katulad ng pagdiriwang natin ngayon, sinong may birthday, sinong kinasal, sinong nagtagumpay, may dahilan, di ba? Merong taong sineselebrate, merong mag-asawa, merong batang pinanganak, gano'n. And ano ang dahilan kung bakit nagdiriwang ang kalangitan? Ang mga anghel, ang Diyos mismo. And bagay na maganda nating matuklasan, maunawaan. Ano yung nagpapasaya sa mga anghel? Ano yung nagpapasaya sa puso ng Diyos? Kung gusto nating pasayahin ang puso ng Diyos, tuklasin natin itong bagay na ito. Ano kaya? Kakaiba na malaman na sa kalangitan, nagkakaroon ng kasiyahan dahil sa isang bagay na ito. At yung kasiyahan na yun, alam natin na kakaiba. Ang bawat pagdiriwang ay may dahilan, may sanhi ng pagsasaya, tulad ng mga napupuntahan nating okasyon, siyempre. May dahilan. Ang tanong ko ngayong umaga, ano kaya ang naging dahilan ng kasiyahan sa kalangitan? Bakit sila magsasaya? Bakit sila nagsasaya? Anong naging dahilan? Sino ang ipinanganak? Sino ang ikinasal? Sino ang nanalo? Kaninong anibersaryo? Kasi ilan yun sa mga dahilang kung bakit may okasyon. Pero sa kalangitan, bakit magdiriwang ang mga anghel sa harapan ng Diyos? And sa isip-isip ko, maaaring napakahalagang bagay nito. Maaaring isipin natin para magdiwang ang mga anghel sa harapan ng Diyos ay may malaking bagay na nangyari. O may napakahalagang nilalang o tao. O maging ang Panginoong Hesus mismo ang dahilan para magdiwang ang kalangitan. Bakit magdiriwang ang kalangitan? Sino ang dahilan? Ano ang dahilan? Isipin natin, ano man dahilan yan, sigurado ako na napakahalaga. Sino man ang dahilan niyan, sigurado ko yung taong yan, napakahalaga, napaka-importanteng tao. Bakit magdiriwang ang kalangitan sa dahilan na ito? Again, babalikan natin yung ating talata. In verse 7, sabi doon, subalit mababasa natin na sa mga pagkakataong iyon na merong kasiyahan o magkakaroon ng kasiyahan, ang tanging dahilan, maliwanag. Basahin po natin. Ang sabi ni Jesus, kung paano tayo nagdiriwang dahil may nanalo, dahil natagpuan natin ang isang bagay, dahil may kinasal, may pinanganak, may anibersaryo. Masaya tayo, sasabihin natin, oy, inimbitahan kita sa aking parties. Oy, inimbitahan namin dahil may ganitong dahilan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, verse 7, sinasabi ko sa inyo, sa gayunding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa langit. So there will be rejoicing. There is rejoicing. Bakit? Sabi doon, sa langit, sa isang makasalanang nagsisi. Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa 99 na mga matuwid na hindi kailangang magsisi. So mapapansin natin, dahil sa isang makasalanan na nagsisi, at itong makasalanan nito ay isang kaluluwa, isang tao. Isang tao lang, isang kaluluwa lang, magdiriwang ang kalangitan, ang mga anghel sa langit. At then, inulit-ulit doon sa verse 10, sinabi niya, sa gayunding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Yun pala ang dahilan. Imagine, dito sa ating syudad, di ba, pag may nagdiriwang, minsan pinapasara yung daan. Malalaman mo, oy, may pagdiriwang dyan. Ang langit ay magdiriwang. Pwede kong isipin na pwede silang huminto sa kanilang ginagawa. Ay, magdiriwang tayo. Bakit? Dahil may isang kaluluwa, merong isang makasalanang tao
na nagsisi sa kanyang kasalanan. Ang dahilan pala ay isang makasalanang tao. At dalhin natin sa ating buhay. Ang dahilan pala para magdiriwang ang kalangitan ay dahil sa iyo at dahil sa akin. Pastor, hindi po ako makasalanan. Pastor, wala akong ginagawang masama. Pero lahat tayo alam natin na tayo ay makasalanan. At sa araw na tinanggap natin si Jesus, kilalanin natin siya, isinuko natin ang ating buhay, alam nyo ba na nagdiwang ang kalangitan? Nagdiwang ang kalangitan nung tinanggap mo si Jesus. Nung araw na nagpasya ka na talikuran yung mga kasalanan at sumunod sa Kanya. Madalas nung tinanggap natin si Jesus, sumabay tayo sa prayer, pakiramdam natin wala naman nangyari. Hindi naman nagdiwang sila pastor, hindi naman nagkaroon ng kainan nung tinanggap natin si Jesus. Pero maliwanag dito, sabi doon, na ang isang makasalanang katulad mo at katulad ko, na kumilala, nagsisi sa ating kasalanan, nagkaroon ng kasiyahan sa kalangitan. Kaya yung iba, ang sinasabi, birthday mo nung tinanggap mo, spiritual birthday mo nung tinanggap mo si Jesus. At dahil spiritual birthday mo, nagkaroon ng kasiyahan. Imagine, ikaw, sino ka, sino ako, para magdiwang ang mga anghel sa harapan ng Diyos. Nung araw na tinanggap mo si Jesus, nung sinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, nagkaroon ng selebrasyon. Kung mababasa lang natin ito at maintindihan. At anong ibig sabihin nito? Na ikaw, ako, makasalanan, isang kaluluwa, ay lubhang napakahalaga sa harapan ng Diyos. Minsan tayo, nagbe-birthday tayo, walang nakakaalam, walang celebration, walang naghahanda. Pero alam nyo ba, nung tinanggap mo si Jesus, ang Diyos, ang kanyang mga anghel, nagdiwang. Paano sila magdiwang? Hindi ko alam, pero sila ay nagsaya. Nagpiesta sila. Para sa iyo at para sa akin. Bakit sila magdiriwang? Bakit sila magkakasiyahan? Sino ka ba? Sino ako? Tayo ay makasalanan. Diba? Tayo ay marupok, marumi. Minsan kinakaayawan tayo ng tao, pero nagdiwang ang kalangitan at magdiriwang ang kalangitan kapag ang isang makasalanan. At itong makasalanang ito, minsan ito yung kaibigan mo, ito yung kaaway mo, ito yung kapitbahay mo. Alam nyo ba, pag tumanggap sila sa Panginoong Yesus, kahit kung minsan tayo hindi nagdiriwang, pero ang kalangitan ay nagdiriwang. Bakit nagdiriwang ang mga anghel sa harapan ng Diyos? Sapagkat napakahalaga ng bawat kaluluwa sa Diyos. Church, gusto ko maintindihan natin na napakahalaga mo, napakahalaga ko, napakahalaga ng bawat kaluluwa dito sa syudad natin at dito sa mundong ito. Na kapag ang itong kaluluwang ito ay lumapit sa Diyos, nagsisi, hindi binabaliwala ng kalangitan. Katunayan, nagdiriwang sila. Isang senyales na ang bawat kaluluwa ay napakahalaga sa Panginoong Diyos. Minsan sasabihin natin, ay isa lang naman yun eh. Meron pa naman akong 99 na tupa. Pero sa harap ng Diyos, kahit isang kaluluwa lamang, na lumapit sa Kanya, nagsisi, magdiriwang ang kalangitan. Sapagkat napakahalaga ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. And gusto ko maintindihan natin to, maunawaan natin to kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung paano natin bibigyan ng halaga ang bawat isa, ay ganun din, pinapahalagahan natin yung mahalaga sa Diyos. Alam nyo, hindi natutuwa ang Diyos kapag ang tao ay napapahamak sa halip. Siyempre, nalulungkot ang Diyos. Pero ikinagagalak niya kapag ang isang kaluluwa ay tumalikod at nagsisi sa kanyang kasalanan. And let's go to Ezekiel chapter 33 verse 11. Nais kong basahin sa wikang Ingles. Sabi doon, "Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their wicked ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel?" And sa Tagalog,
Sabihin mo ang pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Hindi natutuwa ang Diyos kapag ang isang kaluluwa ay namatay sa kanyang kasamaan. Sa halip, sa kabaligtaran nito, nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan, nagpipiesta, nagse-celebrate sila kapag ang isang kaluluwa ay lumapit sa Panginoong Diyos. Sapagkat ibig kong siya ay magbagong buhay. In other words, magkaroon ng kaligtasan, makilala niya ang Diyos, maramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos, malaman niya yung plano ng Diyos. Ito yung kinakasiyahan ng Diyos. Ito yung dahilan na nagdiriwang ang mga anghel sa harapan ng Diyos. Kailanman ay dininais ng Diyos na mapahamak kahit isang kaluluwa, sa halip na ito ay maligtas. So napakahalaga po ng bawat kaluluwa. Sino pa man yan. Ikaw, nang tinanggap mo si Jesus, nagdiwang ang kalangitan sapagkat napakahalaga ng buhay mo. And let's go to 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ano ba yung mabuti at nakalulugod sa Diyos? Of course, mabuti naman na magpiesta tayo dito, mag-celebrate tayo dito, mag-enjoy tayo ng buhay natin. Pero ano alam nyo yung mabuti at nakapagpapasaya sa Panginoong Diyos, nakakalugod sa Kanya, ito. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ang ating tagapagligtas, na ang ibig, ito yung ibig talaga ng Panginoong Diyos, ito yung gusto niya, ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So ito yung nais ng Diyos. Ito yung nagiging dahilan para mag-celebrate ang kalangitan. Na kapag ang tao ay makakilala, matuklasan niya ang kaligtasan, makita niya ang katotohanan. So wikang Ingles, sabi doon, this is good and acceptable in the sight of God. Church, kung gusto natin gawin ang good and acceptable in the sight of God, ito yung ang isang kaluluwa ay bigyan natin ng halaga. Ang isang kaluluwa ay may aakay natin sa Panginoon. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. All men, lahat ng uri ng tao, lahat ng klase ng tao, sino pa man yan. And madalas sinasabi ni Pastor Jimmy, pati yung mga kaaway nyo. Yung mga taong kinainisan natin, alam nyo, pag yan ay nakakilala sa Panginoon, nagdiriwang ang kalangitan. Pero tayo, inis na inis tayo sa ating kapitbahay, kaibigan sa trabaho, na ayaw natin yung mga taong yan. Ayaw nating makipagkaibigan. Gusto kong malaman natin na bawat kaluluwa sa harapan ng Diyos, ano pa man yan, sino pa man yan, ay napakahalaga. Napakahalaga po. Nababago yung aking pananaw sa aking kapwa. At I hope na mabago din yung pananaw nyo sa inyong kapwa. Sino pa man yan. Na kapag yan ay tumanggap sa Panginoon, the heavens rejoices. Talagang ganun na lamang ang kanilang pagdiriwang. Ito ang isa sa mga nakapagbibigay lugod, kasiyahan sa harapan ng Diyos kapag ang isang kaluluwa ay kumilala sa Diyos. And yung church natin, patuloy natin itong pagyayamanin. Ng bawat kaluluwa, bibigyan natin ng halaga. Sino pa man yan, bibigyan natin ng pagkakataon na lumapit sa Diyos. Kaya napakahalaga ng isang kaluluwa, sino pa man yan, kapitbahay mo, kaaway mo, kahit yan ay madumi, maamoy, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, matigas ang ulo, chismosa, makulit. Ang katotohanan, lahat tayo ay makasalanan, at itong makasalanang taong ito ay mahalaga sa Diyos. Na kapag itong taong ito ay sumuko, binigay niya ang kanyang buhay, ang kalangitan ay magdiriwang. Hihinto sila sa trabaho nila at magdiriwang, yahoo, tumanggap ang isang kaluluwa. Isa pa lang yun. Isipin natin, magdiriwang ang kalangitan kapag libu-libong tumanggap sa Panginoon. Hindi isa pa lamang, isang kaluluwa lang. At nagkataon yung isang kaluluwa na yun ay ikaw, ako. Ang Diyos ay nagdiwang ang kanyang mga anghel sa kalangitan. Lubhang napakahalaga sa harapan ng Diyos ang isang kaluluwa. And sa church natin, as we pray, as we continue in the fellowship, as we take time na magbasa ng Biblia. Again, sabi dun sa Acts chapter 2,
Ano ang idadagdag niya? Basahin natin, Acts chapter 2, verses 42 to 47. Binasa ko to nung last 2 Sundays ago. Basahin ulit natin. Acts chapter 2, verse 42 to 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Mahalaga na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, umaten tayo ng Bible study, tumatanggap tayo sa turo ng guro, ng pastor. Tapos sa pagsasama, fellowship, mahalaga ang pagsasama-sama natin. And samantalahin natin habang narito tayo, we join together and fellowship. And then sa pagpuputol-putol ng tinapay or the communion, we remember the death of Jesus. We remember kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sa grasya, sa biyaya, sa banal na dugo ni Jesus. At wag po tayong lalayo doon. Wag po tayong tatalikod doon. Maraming mga churches kung ano-ano nang pinangahawakan. Nakalimutan na yung grasya, yung biyaya ng Diyos, yung banal na dugo ni Jesus, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Manatili po tayo dito. At yung panghuli, sa mga pananalangin. And for the last 2 months, pananalangin po yung aming idinidiin sa inyo. Napakahalaga. At kapag tayo naging tapat sa mga bagay nito, basahin natin yung bandang huli na lamang po. Sabi doon in verse 47, nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. And yung last verse, yung resulta. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga nangangaligtas. Yung mga kaluluwang nakakilala sa Diyos. Anong dinagdag ng Diyos sa church? Of course, gusto idagdag ng Diyos mga garang instrumento, mga upuan, buildings. Walang problema sa Diyos yan. Kayang-kaya niyang idagdag yan. Pinagpipray nga natin yung ating building, lote. Naniniwala kami ni Pastor Jesse. Kayang-kaya ng Diyos yan. Pero kung titignan natin yung puso ng Diyos, anong gusto niyang idagdag sa church? Kaluluwa. Aanin natin na magandang building, magandang paligid, kung wala namang kaluluwang naliligtas. Sapagkat sa harapan ng Diyos, ang kabuuan ng isang pamilya ng Diyos ay kaluluwa. Again, nagpapasalamat tayo sa lugar na ito, sa building na ito, sa bawat bagay na yan ay pagpapala ng Diyos at ginagamit natin yan para sambahin siya. Pero higit sa lahat, sabi doon, idinaragdag ng Diyos ang kaluluwa. At yung mga kaluluwa na yan yung mga taong minsan ayaw natin. Yung mga kaluluwa yan, minsan yung mga taong binabaliwala natin. Pero nais ng Diyos na sila'y maligtas. Mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa. Again, church, tungkulin natin manatili tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa fellowship, sa communion, sa pananalangin. And then sabi doon, idinaragdag ng Diyos itong mga kaluluwang ito. Ikaw, narito ngayon dahil idinagdag tayo ng Panginoong Diyos sa local church na ito. Isipin natin ngayon ang bawat tao sa ating paligid, sino pa man yan, kahit hindi pa siya Kristiyano, sila ay mahalaga. Ang ating pamilya, mahalaga. Kung saan tayo nakatira, sa ating barangay, sa ating komunidad, mahalaga po yung bawat kaluluwa na naroon. Sa ating eskwelahan, yung mga kaklase nyo, mahalaga sila sa Panginoon. Sa trabaho, yung workmate nyo, mahalaga sila sa Panginoon. At sino pa man, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, mahalaga sila sa Panginoon. Kapag itong kaluluwang ito lumapit sa Diyos, nagkakasiyahan ang mga anghel sa kalangitan. Sana kung paano tinitignan, pinapahalaga ng Diyos ang isang kaluluwa, nawa ganun din na ating pagpapahalaga. Nawa ma-challenge tayo na bigyan natin ng halaga ang bawat isa. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, kung minsan meron tayong itinatangi o pinipili. Humingi tayo ng grasya ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na pagpapahalaga sa bawat kaluluwa, maging sino pa man yan. Ikaw at ako ang dahilan kung bakit, alam natin kung bakit may pagdiriwang. At sa Kapaskuhan ito, John 3:16, tayo ang dahilan kung bakit merong Pasko. At yung mga tao pa sa labas, sila ang dahilan kung bakit nagdiriwang ang kalangitan. Dumating ang ating Panginoong Jesus para ang bawat isa sa atin ay makakilala. At kapag tayo nakakilala, patuloy ang pagdiriwang. Ang hamon ko po sa atin ngayon, maging sensitibo tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kapatiran sa loob ng iglesia. Na igalang, ingatan at alagaan ang bawat isa sa pagmamahal ng Diyos.
na kung saan, alam natin, isinakripisyo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para sa iyo, at para sa mga kikilala pa sa Kanya. Sa kabuuan, nagdiriwang ang kalangitan dahil sa iyo at sa akin, sa mga kaluluwa. Ang sinasabi nito ay napakahalaga ng bawat kaluluwa. Church, let's pray. Patuloy tayong manalangin na ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan, na marami pang kaluluwa na naghihintay. Panghawakin natin yung pangako niya na idaragdag niya ang mga kaluluwa dito sa ating iglesia. At kapag sila'y dumating, tanggapin natin, kalingain natin, ingatan natin. At kayong mga nakaupo dito, bantayan natin ang bawat isa. Sapagkat kung paano nagagalak ang Diyos na nakakilala tayo, nalulungkot din, sabi doon. Hindi kinatutuwa ng Diyos kapag ang isang kaluluwa ay napapahamak. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi magpapatuloy, kapag ang isa ay nalalayo, nalulungkot ang kalangitan. So, nasa atin po ang responsibilidad na pahalagahan ng bawat isa. Kamustahin natin, ipag-pray natin, damayan natin. Challenge po to sa akin at sa bawat isa sa atin. Yumuko na po tayong lahat. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata. Damhin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Isipin natin, nagdiwang ang kalangitan dahil ikaw na dating makasalanan ay kumilala sa Kanya, nagsisi. Nagsiya ang mga anghel nung araw na tinanggap mo si Jesus. Sino ka ba? Sino ako? Para magdiwang ang kalangitan. Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. Oo, makasalanan tayo, marumi, marupok, pero pinapahalagahan tayo ng Diyos. At nawa, ganun din ang pagtingin natin sa iba. Nagagawin natin ang lahat na makakaya natin para sila may akay sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo magliligtas sa kanila. Subalit tungkulin natin na kapag sila'y dumating, na sila ay ingatan, mahalin, akayin, ipadama ang pag-ibig ng Diyos. Diyos, patawarin mo kami. Kung minsan nagwawalang bahala kami. Kung minsan ang kasiyahan namin ay kung ano-anong dahilan. Samantalang ang kasiyahan sa kalangitan, ang dahilan ay dahil sa isang kaluluwa. Makasalanan, marumi, marupok, subalit binigyan ng pagkakataon na makakilala. Mga kapatid, meron kayong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala. Isipin natin sila ngayon. Pag-pray po natin sila. May mga kaibigan tayo na ligaw ng landas. May mga kapatid tayo, alalahanin po natin sila. Ipag-pray po natin sila. Habang ipinagpipray natin, damayan natin sila. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa Kapaskuhang ito, magbibigay tayo ng regalo. Wala pong masama diyan. Higit sa lahat, ipadama natin, ibigay natin ang regalong kaloob ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, si Jesucristo. Yan po ang dakilang regalo na kapag tinanggap ng isang tao, isang makasalanan, natutuwa, nalulugod ang puso ng Diyos. Ang kalangitan ay nagdiriwang. Let's celebrate Christmas the way heavens nagre-rejoice, nagdiriwang. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man makasalanang tao tumanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, inaalala po namin muli sa iyo ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala. We pray, Lord God, na sila rin po ay magkaroon ng pagkakataon makita ang liwanag, katotohanan, matagpuan ka nila, Jesus. At Panginoon, kami bilang iglesia mo, alam po namin, tungkulin po namin na panghawakan ang iyong mga salita, na patuloy kaming umatay ng church, pahalagahan ang ginawa mo, Jesus, at manalangin. At pangako mo, Panginoon, kung paano mo ginawa noong unang iglesia,
ay idadagdag mo ang mga kaluluwang ito, Panginoon. Sabi mo, kapag ang isang kaluluwa ay nakakilala sa isang pamilya, ay bibigyan ng pagkakataon na lahat ng miyembro ng pamilya ay maligtas. Panginoon, may mga miyembro kami na hindi pa naliligtas. Pinanghawakan po namin ang iyong pangako na isang araw sila ay kikilala sa iyo, Panginoon. Opo, hindi po namin sila maliligtas, pero tungkulin namin na mahalin sila, ipag-praise sila. Salamat po, Panginoon. Church, tumayo na po tayong lahat. Let's all stand and let's get ready sa ating pagbibigay sa Panginoon. Again, alalahanin natin na pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga spiritual na bagay, ganoon din ang physical, ang ating katawang lupa, ang ating pinansyal, lahat yan ay pagpapala ng Diyos. Ibalik natin sa Panginoon, ipagkaloob natin ang ating buhay, ang ating puso. At sa mga sandaling ito, ating pagtugon sa Kanyang salita, ibigay natin ang ating ikapo, ang ating handog. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat umuli sa pagkakataong ito na kami makapagbigay sa gawain ito, Panginoon. Binibigay po namin ito ng taos-puso, may pagpapasalamat. At salamat po, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Hindi kami dapat mag-alala kung anong kakainin namin, anong daramatin namin, ang aming pananalapi bukas, sapagkat ito ay pangako mo na ibibigay mo. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya na po tayo magbigay sa Panginoon. Hallelujah. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, lahat ng dinanas ko. Sa luwalhati mo'y gamitin. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, aking tinataas. Ang papuri kong handog. Buhay ko'y alay, Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, lahat ng dinanas ko. Sa luwalhati mo'y gamitin. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, aking tinataas. Ang papuri kong handog. Bago po tayo umuwi, I just have a quick announcement. So I'm going to ask everyone to be seated muna, and then we will have our closing prayer and closing song. Now this is in line po sa ating Project Christmas 316. For those that are not aware, and just a reminder also for those that are aware, from the Bible verse, John chapter 3 verse 16. So this project aims to give gifts to unbelievers. These gifts can be anything that will bless them. Gifts can be a meal, a Noche Buena package, clothing, or any other gift. It can be old or new. So yung goal dito is to get into the life of a person so that we can share Jesus Christ. Aside from your gifts, Church of the Risen Christ will provide a gift packet na sa isang maliit na paper bag. In that bag will be a Bible, the Gospel of John, and other Christian reading materials. We will give out these packages next Sunday during our Christmas service. So as you walk out, you will get this package that you can also include with your gift. For those that have not been informed, meron po kaming pledge card. Meron pa dyan. So we have pledge cards that we will give to you. And on these pledge cards will be your name. You write your name or family name kung gagawin nyo as a family. Write on the pledge cards your commitment. So for example, ako, I say I want to bless someone that's in the hospital. And so lalagay ko yung name ko. And I will just put hospital patient in case hindi ko kilala yung, if I don't know their name. Lalagay ko lang hospital patient. And then write also yung gift na ibibigay ko, whether it's maybe old clothing or new clothing or whatever it may be. And then also next Sunday, bring those cards and we will pray over the cards. We'll pray over the cards and over the people.
And then after we pray over the cards, then during the Christmas season from December 21 hanggang New Year, will be the time that we go out and we give those gifts to the people. Now, dapat unbeliever. Yan ang most important thing, that it's an unbeliever. So you can do this as a group of 2 or more. Pwede nyo magsama ng family nyo to go out and to bless someone. You can also join with other Christian friends. O kaya kung part kayo ng isang Connect group, you can do it with your Connect group. So the most important thing, number 1, is that we share to an unbeliever, and also that we share Jesus Christ. So mahalaga na i-share po natin ang gospel message and to pray for them. Amen? Let's all stand up. So if you don't have a pledge card, on your way out, get it from Sister Army, ating usher, and you can use that as a way to bless someone this Christmas. Father, in the name of Jesus, we thank you for this morning. We thank you, Lord God, for your message. Lord, help us, Lord God, to have your heart, Lord God, so that when heaven rejoices, that we too, Lord God, will rejoice. We thank you for this day, Father. As we go out, use us, Lord God, for your glory and for your honor. We pray this, Lord, in Jesus' name. And everyone says, Amen.